Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Good morning. Ayun na nga, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga mahilig mag-chismis, mga chismoso, mga fake news peddler, mga tanga, mga walang utak, mga amoy panis na laway, tululaway na mga congressman, mga gunggong at mga utak galunggong, mga baugang utak, mga laos na mga artista, mga syusyunga-syunga, mga kupal, animal, pabigat walang silbi, mga sweetik, salot, putok sa buho, hindot palam rin sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga iyakin, malalambot ang puso, mga maligno, impacto, masasamang espiritu at mga mukhang engkanto. Ayan na nga, mga kampon ng demonyo, Diablo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman mga bossing ang inyong mga buhay? Happy Wednesday. Shout out sa lahat ng mga nakachamba ng ating live stream. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page, mga bossing ha. 2 Facebook pages po yan. Follow po kayo dyan, i-like ninyo, i-share ninyo yung mga reels natin, yung mga posts natin dahil madaming urat na urat sa atin mga bossing, sa ating mga katarantaduhan dyan sa social media. At mag-follow din po kayo dito sa YouTube channel na ito. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po naka-follow, mag-follow, subscribe na po kayo. At meron pa tayong isang YouTube channel ha, ang Boss Dada 2.0. Boss Space Dada 2.0. Lahat ng mga nanonood ngayon, bago kayo mag-comment dyan, mag-ano muna kayo, labas muna kayo, tapos punta kayo, type nyo sa inyong search engine sa YouTube, Boss Space Dada Space 2.0. Kaya mag-subscribe na kayo, tapos mag-ano na rin kayo, mag-pa-member na din kayo. Di ba? Oy, shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon ha. Ilan na ba mga nanonood natin ngayon? Shout out sa inyo yung mga kababayan nating nanonood. Tingnan nga natin, ilan na ba yung mga nanonood sa atin ng mga walang kwentang tao? Ayan, magandang umaga kay Panday TV, Elaine, George, Jan Ev, James Tanggol, kay Lilibet Ibanez, kay Net. Ayan, magbati lang ako mabilis. Mitzrab. Kay Imelda, kay Ken. Lahat kayong mga nandiyan dyan, good morning sa inyo. Sabi nga ni Salita _PH, good morning. Isa ako sa mga walang kwentang tao. Yung mga walang kwentang tao, mga nanonood dito. Nandito na naman kayo sa pinaka maingay na fake news peddler dito sa YouTube. Good morning, good afternoon, good evening. At yung mga kababayan natin dyan sa Middle East, magandang umaga sa inyo. Yung mga kababayan naman natin sa Amerika, Canada, ayan, magandang gabi sa inyo. At magandang madaling araw sa mga kababayan natin sa Middle East. Sa Europe, ayan, madaling araw. Paano oras pa lang ba sa kanila? Nako, alas 5 na madaling araw. Marami na naman magagalit sa akin nito. From Davao City, magandang morning sa inyo dyan. Kamusta naman kayo? Nako, magre-react tayo sa mga napakaraming mga bagay. Natuwa ba kayo? Ilagay nyo nga dyan sa comment section mga bossing, kayo ba ay natuwa dyan sa dyan sa nangyaring hearing kahapon dyan sa Senado? Diyos ko po, alam mo, 3 linggo na itong hearing na ito ha, 3 linggo na. Sa 3 linggong hearing na ito, putang ina nitong mga mga congressman na ito, puro paasa. Puro paasa ang mga hayop. Bakit? Unang linggo, sabi nila, hay, salamat. Magsisimula na ang impeachment. Nako po, humanda sila. Humanda kayo, ilang taon naming hinintay itong impeachment na ito. Mantakin mo 2025, na sumablay na sila. Sabi nila, gigil na gigil sila. We will come back strong, stronger, strongest. Ayun na nga mga bossing, eto na, 2026, impeachment na, unang linggo. Sabi nila, humanda kayo sa mga pasabog. Sigurado ako yung Inday Sara ninyo, magbabago ang pagtingin ninyo sa Inday Sara ninyo. Sigurado ako, dudurugin namin ang Inday Sara ninyo. Ayun na. Nung unang linggo, putang ina, naglabas sila ng kanilang testigo. Eksperto daw.
Eksperto, pag sinabi eksperto, ikaw ang pinakamagaling sa larangan na yun. Sa buong Pilipinas, ikaw lang ang ganun. Nag-iisa ka, data forensic expert. Oo, scientist ang dating ng mga putang ina. Ayun, pagsalang nung tinanong, expert ka ba talaga? Opo. O paano mo nasabi na expert ka? Nag-training po ako 2 linggo. Tang ina buhay tuloy. Ay, nako. So, eto na. Nagkalat sa cross-examination. Si Narbasa pa yun, ha? Si Narbasa medyo mabait pa yun, eh. Mabait pa si Narbasa. Oo, eto na. Eto na ngayon, mga bossing. Di pumalpak yung una nilang testigo. 3 araw na hearing, mukhang gago. O, ayan na, pangalawang linggo. Di mapapunta na naman ng weekend. Para dun sa pangalawang linggo, pucha, meron daw silang bagong mga pasabog. Pasabog na naman. Eto na. Pagsalang nung bago nilang pasabog, medyo kinakabakabahan ako. Nako po, mukhang masisira yata ang ko. Ang pagtingin ko sa mga Duterte kay Inday Sara particular, mukhang masisira. So eto na, sinalang yung pangalawang yung pangalawang testigo nila. Pucha, yung nakaganon, yung nakatingin pa ilalim. Pagsalang nung pangalawang testigo nila, ayan, lumabas, wala ring alam. Lumabas po yan, incompetent din. Sinabihan pa ni Rapi Tulfo na itong tao na ito, incompetent at mali-mali. O yan, di yung pasabog nila, sumabog na naman sa pagmumukha nila. Sa sobrang pahiya nila, dahil magaling na yung abogado medyo nag-warm up si attorney Bill, ilagay niyo dyan yung pangalan ng poging abogado, medyo kamukha ko, konti lang, mas pogi lang ako ng bahagya. Anong pangalan nun? Si attorney Biluan. Ay, grabe yung mamang yun. Palagay ko yung mamang yun, kapag nag-artista, puchang inama, pwede kasi pogi, matalino, matipuno, konyo, pucha, lahat nasa kanya na, ewan ko. Baka hindi patuloy yan. Hindi, mahirap naman kasi. Napaka-unfair. Diba? Napaka-unfair kay ni Attorney Mark Binloan. Alam mo, ang Panginoon hindi binibigay lahat sa isang tao Hindi binibigay sa isang tao lahat. O minsan, bobo ka. Tapos, maganda ka naman. Tsaka pogi ka. Diba? Minsan naman, may tsura ka, matalino ka. Pero puta yung tiyan mo parang sasabog. Mukha ka namang elepante. O minsan naman, napaka-pogi mo, lintik. Ang pogi-pogi mo. Ay, hindi pala, mali pala. Minsan naman, ang pangit mo. Mukha kang tae na kumain ng dinuguan. Pero napakatalino mo naman, noknokan. Meron naman dyan, sobrang talino, pero hindi naman biniyayaan ng height. Parang si Topacio. Sobrang talino ni Topacio, sobrang witty, pero pandak. Oo. Tangina yan, eto na. Eto na mga bossing, si Attorney Binloan, binigay naman ng Panginoon lahat sa kanya. Magandang katawan, pogi, matalino, tapos matapang. Mantakin mo ha. Dean daw ha, Dean ng law school. Tapos bukod sa Dean ng law school, 29 years ng abogado. Tapos kinuha ng gobyerno. Tapos ginawang bata ng bagitong abogado. Galing! Palakpakan! Pakahusay ng Binloan na yan. So ayun na nga, pagkatapos nung sablay sa unang witness, pangalawang witness, putya yung pangalawang witness nila, inurong na nila lahat ng witness Oo, nung lahat ng witness, inurong na nila. Sabi nila, hindi na kami magwi-witness dahil sapat na ang aming kaso, malakas na ang aming kaso patungkol sa grave threat at saka sa inciting to sedition at betrayal of public trust. So hindi na kami magpipresenta. Tinanggal na nila si Zulaika Lopez, natakot sila kasi ang galing talaga ng Binloan Kasi itong si Narvaza medyo na-intimidate pa siya Medyo bata pa si Narvaza. Medyo siguro intimidated pa siya bago lang siya dun sa ganung spotlight nung pinalitan ni Narvaza, putang ina yung Narvaza parang mananabas yung Narvaza parang alam mo yun, nangangatay talaga bata pa pero nangangatay na. Sino kayang mga magulang niya? Parang nung nakita ko si Binloan, parang gusto ko magpabuntis hindi pa sumasalang si Attorney Season Si Attorney Powa, matindi. Bilib na bilib ako kay Attorney Powa, mga bossing. Walang kodigo. Tapos pag tinanong mo siya, hindi siya naghahang, hindi siya gumaganon. Hindi siya katulad ni Luistro. Si Luistro, pag tumatagal tingnan, nakikita mo pala, sobrang kapal pala talaga ng makeup. Pangit pala talaga yung tao na yun. Pangit pala talaga, Mantakin mo yun nga yung talagang pinagtataka ko Oo. Yung napakarami mo ng pera, napakayaman mo na, nasa pwesto ka, lahat ibinigay na rin ng Diyos sa'yo
Oo, lahat ng ng nanaisin ng isang tao ibinigay na rin ng Diyos sa'yo bukod sa isa lang, ano yun, itsura. Takin mo sa dami ng pera niya, hindi niya mapaayos yung itsura niya. Tanginan niyan, siguro kahit magpakontrata sa DPWH yan, bakbakin ang mukha niya at gawa ng bago, ganun pa rin ang kalalabasan eh. Alam mo kung bakit? Si Luistro kasi, putang maitim ang budhi niya eh. Oh, ang budhi ni Luistro, putang ina niyan, mas masahol pa sa mas masahol pa sa kaning baboy. Kaya ngayon, lumalabas yung baho niya sa mukha. Sa tingin, alam mo, hindi yun pangit eh. Yung mukha ni Luistro, baho yun. Putang inang bunganga yan. Putang inang bunganga mo, Datang, aga-aga. Oo, pag ano mo yun, alam mo, pag nakikita mo si Luistro, di ba nagsasalita sa mic? Putang ina, iba na iisip mo, parang naaamoy mo siya eh. Hindi ba? Oo, parang naaamoy mo siya pag nakikita mo siya doon pag nagsasalita siya. Kahit mahinahon naman siya magsalita, hindi ka na napapangitan sa kanya na babahuan ka na eh. Mukhang kaning baboy eh. Di ba? Anak ng tinapay na yan, oh. Hindi, totoo. Grabe, no? Sabi ko, ganito pala talaga pag masama ang ugali mo, kahit anong paganda mo sa sarili mo, hindi na umiepekto. Hindi na umiepekto eh. Ay, ina niyan. Ang papangit, no? Si Ridon, ang kapal ng bis niya. Alam mo, malas eh. Malas din. Binigay na rin kay Ridon lahat. Binigay na rin yung kapangyarihan, katarantaduhan, lahat binigay na sa kanya. Putsang inang yan. Yung butas ng ilong niya, lahat. Nung nagsabog ang Panginoon ng laki ng butas ng ilong, gising yung buong angkan niya eh. Oh, tas nung nagsabog din ng Panginoon ng laki ng pisngi, puta, gising din siya. Alam mo, pag tinitingnan ko yung betlog ko, kamukha talaga ni Ridon eh. Sabi ko, hoy, ayaw ko na ngayon tuloy tignan yung betlog ko. Kasi pag tinitignan ko yung betlog ko, naalala ko si Ridon. Kulang na lang yung betlog ko magsalita eh. Ano ba yan? Ang aga-aga naman. Nagkape na ba kayo? Oh, so ayun, si Attorney Powa, oo, napakatalino. Grabe, pag kinross examine, pagka tinanong ng mga senador, straight yung kanyang answers in English and Tagalog at saka sobrang disente niya, no? Yung makakapagsalita na siya ng masama dahil masasamang tao naman yung mga nasa harapan niya. Tapos pipigilan niya yung sarili niya, ay sorry, sasabihin ko sana eh. Pero hindi ko na rin sinabi. Ganun si Attorney Powa eh, sobrang disente. Alam mo si Attorney Powa yung putang ina pag nangutang sa'yo, hindi mo talaga sisingilin. Boss Dada, pa utang, magkano? 10,000 lang, gawin natin 20. Oo, gawin natin 20. Tapos, siya yung tipo ng tao na pag nakita mo may utang sa'yo, 20,000, di ba? Tatawagin mo, Attorney Powa, halika. Halika, huwag ka mahiya sa akin. Huwag ka mahiya sa akin. Yung utang mo kahit huwag mo nang bayaran. Okay lang, ganyan kakabait. Oy, maraming salamat kay Juana Beta. Hello, boss, di nakachamba sa live mo pa shoutout ang Lumagi. Lumagi family sa Hayward, California. Oy, maganda dyan sa Hayward, California. Magandang gabi sa inyo dyan sa Hayward, California. Juana Bet, Juana Bet, maraming salamat sa iyo. Sana madami pang mga katulad mo ngayong araw. Ang dami dito, chat ng chat eh. Hanggang chat na lang. Mga taga Batangas ba kayo? Mga taga Batangas ba kayo? Kalahi ba kayo ni Luistro na mga kuripot kayo? Mga taga Tanawan Batangas ba kayo? Mga taga Tanawan Batangas, puros mga nakatanaw lang yan eh. Hindi, napansin nyo si Attorney Powa. O, meron siya ditong laway, no? May laway din si Attorney Powa dito. Pero hindi kasing pangit nung laway ni Luistro. Yung laway ni Luistro dito, putang ina, parang kumain ng sabon na Tide eh. Ang kapal nung laway niya rito eh, no? Si Attorney Powa may laway din kasi syempre salita o normal man yung may laway ka dito. Pero putya yung laway mo, kailangan hindi mabula, parang Joy. Oo. Ay, ilaway ni nilaway ni Powa dito kahit hindi ka nadidistract eh, hindi ba? Sa laway niya dito. Kasi maganda yung mga sinasabi niya si Luistro, lahat ng sinasabi niya pangit na siya, pangit pa yung mga sinasabi niya. Utang ng tao na yan. Oh, ayun na nga. So, bukod doon kay Attorney Powa, ayun na nga yung pangatlong araw. Alam nyo, last week pa, sinasabi na nila, hindi ba, hindi na sila magsasalang ng bagong testigo. Tapos biglang isinalang nila si Matibag. Kaya nga, ang laki ng tinatanong ko talaga sa utak ko, putang ina, gaano kabobo itong mga prosecutor na ito, itong prosecution team na ito, gaano sila katanga? Na maglalagay ka ng isang tao dyan sa witness stand na pinandidirihan ng karamihan ng mga Pilipino. Pinandidirihan ng mga Pilipino talaga yan si Matibag eh. Oh, bakit? Sa mga ginawa niya nitong mga nakaraan eh. No, walang iba. Para siyang si General Torre. Para siyang si General Torre na lahat ng ginawa niya, simula nung umupo siya, puros kabulastugan. Ganun din eh, si NBI Director Matibag eh. Alam nyo, sa totoo lang, magaling man din talaga yan si Matibag. Palagay ko, sa lahat ng mga sa lahat ng mga binanggit niya kahapon dyan sa hearing, dun sa isa nag-agree ako eh. Nagtrabaho siya sa iba't ibang mga leader. So, balimbing siya. Numero 1 yung balimbing siya.
Pero matalino siya kasi alam nitong mga pinagsilbihan niya ng mga presidente na balimbing siya eh. Pero kinuha pa rin naman yung kanyang serbisyo sa panahon pa raw ni Gloria, kay kay Duterte, kay tawag din kay Bongbong, di ba? O makikita mo naman talaga kay Matibag na gagawin niya naman talaga lahat ng ipapagawa sa kanya sa ngalan ng mapasaya niya yung kanyang amo. Kasi nung amo niya si Gloria, napasaya man niya si Gloria. Nung amo niya si Duterte, napasaya man niya si Duterte. Kinuha pa nga siyang Secretary General ng PDP laban eh. Tapos, yun nga lang, kung makikita mo si Matibag, wala talaga siyang loyalty. Oy, Mel Yamat, salamat sa iyo watching from Halifax, Canada. Oy, mga taga-Canada, mayayaman yan. O, yung mga taga-Canada, hindi kayo magpapatalo sa Amerika, syempre, di ba? So, ganun, mga bossing. Ganun yan si Matibag. Balimbing siya, pero magaling siya. Magaling man talaga siya. Oo, until yung mga ginagawa niya is, alam naman din natin na alam niyang mga mali yung mga pinaggagawa niya eh. Deep in his heart. Alam naman natin na mali yung ginagawa niya. Alam mo yung asawa niya? Yung asawa niya na yung si Congresswoman Matibag. Ano pa yan eh? Ano pa yan? Kumbaga parang alayan ng mga Duterte. Sabi nga ni Sal Panelo, ikinampanya pa nila yan. Tinulungan daw yan ng mga Duterte na makaupo dyan sa Laguna. Ikinampanya pa nila yan. Oo, ganyan yan. Tapos, yung asawa niya mismo ang nag-endorso, isa sa mga nag-endorso ng impeachment. Tapos, ito ngayon si Matibag na dating loyal sa mga Duterte, ngayon, binabanata na yung mga Duterte. So, isang bagay, si Matibag, traidor talaga siya, wala siyang loyalty. And I'm pretty sure, yung mga susunod na mga administrations, kung tarantado ang administrasyon, kukunin ulit yan. Pero kung yung administrasyon matino, hindi nila kailangan ng isang Melvin Matibag. So naisimento ni Melvin Matibag yung kanyang reputasyon na isa siya sa mga mga tarantado na mga naging kawani ng gobyerno katulad ni General Torre. Pero katulad din ni General Torre, itatapon din yan. Katulad din ni General Torre na kapag wala na silang kapakinabang, itatapon din yan. Katulad din yan ni General Torre na darating ang panahon, hindi na rin papansinin yung tao na yan. At yung legacy na iiwan niya, hindi lang siya ang damay, lahat buong angkan niya. Na pag naririnig yung pangaran na Torre, kahit maayos naman yung apelyido na yan, isa lang ang maaalala nila, tarantadong tao yan. Ganun din dito kay Matibag. Na pag narinig nila yung pangalang Matibag, nakatatak na yan sa utak ng tao, he will go down in history na isa sa mga pinakapinandidirihan ng mga kawani ng gobyerno ngayon. So ngayon, ayun. Napakayabang nila. Sabi nila may pasabog daw. Sabi nila ilalantad na daw kung sino yung ilalantad na daw kung sino yung hitman. Ayun. Walang nangyari mga bossing. Wala as in. Abang ako ng isang maghapon. Hindi na nga ako nag-live kahapon doon sa hearing yung hearing ni Inday Sara. Hindi na ako nag-live. Sabi ko sige na ibigay ko na itong live na ito sa mga sa mga mainstream media para wala akong inaasikaso. Gusto kong tutukan yung mga sasabihin nito ni Melvin Matibag dahil sabi nila pasabog daw. Anak ng tinabay, akala ko naman may dala siyang atomic bomb. Yung pala may dala lang siyang 5-star. Yung 5-star na dala niya, sinindihan niya, puta hindi pa pumutok. Supot. Ano ba naman yan? Putang ina, kailan ba magsasabi ng totoo itong mga congressman na ito? Oo, tapos pagkatapos ng interview nila, tuwan-tuwa sila kay Matibag. Sila lang natutuwa kay Matibag. Hindi kasi nila naiintindihan na after ma-impeach ni Inday Sara sa Kongreso at may naiakit na ito sa Senado, itong ginagawa nila kay Inday Sara diyan sa impeachment proceeding na yan, mas lalo pang umaangat si Inday Sara. Mas lalo pang nakikita ng taong bayan na talagang pinupolitika lang si Inday Sara at pinipigilan lang siya na manalo sa 2028. Kasi nga lahat itong mga nagko-collaborate ngayon, lahat yan puro sindikato, lahat yan puros mga kawatan, komunista, lahat yan puros nakinabang sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya ngayon, ginagawa nila ang lahat, propaganda ng media, trial by publicity, ginagawa na nila lahat. Pero si Inday Sara, pataas ng pataas. Asan si Inday ngayon? Habang naghihiring sila, nagkakagulo sila dyan sa Senado. Nagpapasikatan sila sa Senado. Asan si ngayon? Si Inday Sara, nandoon sa Dahig, nandoon sa Europe. May invitation nga sa akin sa UK Sabi sa akin, Boss Dada, punta ka naman dito sa UK. Pupunta si Inday Sara. Kala mo naman yung UK dyan lang sa Divisoria. Ang layo-layo niyan. Ay, Diyos ko po. Akala ko naman, yung may nagsabi dyan na watusi. Hindi siya watusi. Basang watusi siya. Alam mo yung watusi, ibabad mo sa tubig magdamag. Putang ina, kahit anong kiss-kiss mo doon, mga boss, ikiss-kiss mo man yan sa mukha ni Risa Ontiveros na magaspang. Wala, hindi talaga aapoy yan. Hindi talaga magi-spark yan. Hindi puputok-putok yan.
Yung watusi nila. So, watusing basa. Itong si Melvin Matibag. At alam nyo ba, nakatanggap kami ng intel. Dapat ko bang sabihin to? Nakatanggap kami ng intel bago siya isalang diyan sa diyan sa Senado. May natanggap kami ng intel. Alam mo sabi sa intel sa amin? Oy, boss dada. Medyo mag-ingat kayo ha. Huwag niyo munang banatan si Melvin Matibag kasi sobrang pikon yan. Parang bata as in, sobrang pikon. Parang bata talaga na pikon. Oo, wag mong aalipustahin yung itsura niya, wag mong aalipustahin yung asawa niya kasi talagang hahabulin ka niyang gagawang ka ng kaso niya. O inabisuhan talaga kami kasi nga sasalang na siya, nakabantay daw siya sa lahat. Or meron yata siyang inutusan, di ko alam ha. Pero siguro may inutusan or something or baka may social media team siya na nagbabantay. Binabantayan daw yung aming mga vlogs. At kapag binaboy daw namin siya, titirahin niya kami ng kaso. Sabi ko, ha? Yun na yun? Anong kaso? Cyber libel? Okay lang yan. Mangulekta tayo ng cyber libel kung gusto nila. So titigil ba tayo? Matatakot ba tayo? Siyempre hindi. Nang tinapay kay Bongbong Marcos hindi tayo natatakot sa kanya pa. Diba? Ay, nako. Akala ko may pasabog. Yung pala, siya yung muntik sumabog. Narinig niyo yung hingal niya? Putang ina, ganun na huminga, sir. Sir, bawas-bawas din ang timbang. Bawas-bawas din ang timbang. Huwag ganun. Ang dami mo kasi siguro kumain. Hindi ka na bata. Medyo exercise din ng konti. Exercise din para sasabog yung tiyan eh. Ang laki ng tiyan eh. Kaya nung nakaupo doon, kada tanong mo, putsang ina niyan, hinihika. Sabi ko, sino ba? May natutulog ba? Naka-headset pa naman ako marinig. May natutulog ba? Bakit may humihinga? Akala ko may baboy na Di ba ganyan yung mga baboy? Hindi, kala ko aso eh. Yung mga aso ganyan eh. Anak ng tinapay na yan. Sabi ko, putsang ina, parang si Matibag. Si Matibag, grabe ang lakas ng hingal. Hindi, nag-aalala lang ako. Natatandaan ninyo si Auntie Claire Castro. Si Auntie Claire Castro, nag-aalala daw siya kay Pia Cayetano. Dahil si Pia Cayetano daw, ang lakas maghingal. Ang lakas daw humingal ni Pia Cayetano. Kaya nag-aalala daw siya. So ngayon, Claire Castro, tingnan mo ito, tingnan mo ito tawag din. Tingnan mo tong si Matibag. Medyo iba yung hinga niya. Nakakatakot yun. Yung mga ganyang hinga, pag nagtuloy-tuloy yan, delikado. Matibag, mag-diet ka ng konti. Diet ka. Hindi, seryoso to ha. Seryoso to. Si Matibag man, matinong tao yan. Seryoso ito. Mag-ano ka lang, konting diet lang. Bawas-bawasan mo yung sarap ng buhay. Baka yung sarap ng buhay, hindi mo madala lahat ng pera mo sa impyerno, hindi doon ka naman pupunta. Hindi mo madadala yan doon. Ma-enjoy mo man lang. Ma-enjoy mo man lang. Medyo bawas-bawas ng kain, ka lang, tapos medyo mag-walking ka, sir, walking ka yan. Lakad-lakad ka kahit mga 30 minutes ang araw. Gayahin mo si Win Gatchalian. Si Win Gatchalian, yun lang nagawa niya sa buhay niya, tumakbo araw-araw. Wala naman nagawa yan kundi tumakbo lang araw-araw. Bili ka ng treadmill sa bahay. Gising ka alas 9 ng maga. Kaya doon na lang sa may opisina mo dyan sa NBI. Pagdating mo sa opisina sa NBI, mag-cycling ka. Tapos, maglakad ka lang, kahit lakad lang, mga speed na 3 lang na speed. Lakad ka mga at least 30 to 45 minutes araw-araw para medyo kahit papaano lumakas yung iyong cardiovascular. Yung baga mo medyo mag-expand. Tapos medyo bawas-bawasan mo na yung inom, sir. Grabe, hindi nakakatakot yung ganun. Grabe yung hinga niya. Kahit nakatikom yung bibig niya humihinga siya. Kahit na nakasara yung bibig niya, yung butas ng ilong niya, lintik ang bulwak ng hangin, dinig na dinig ng mic. Ang galing din ng microphone ng ang galing ng microphone ng Senado, pati kaluluwa mo naririnig. Kaya ingat-ingat lang, sir, ha. Ako na yung ako na ang nag-aalala sa iyo. Siyempre, alam ko may maliit ka pang anak, yung asawa mo. Siyempre, umaasa yan sa'yo. So, para humaba-haba ang buhay mo at madami ka pang magawang kasalanan sa mundo. Medyo bawas-bawasan mo. Gaya-gayahin mo si Boying Rimulya, ganyan. Tanungin mo anong naging ni Boying Rimulya. Parang mga yayat siya. Papayat lang ng konti. Kasi medyo delikado 'yon. Lintik yung hinga mo Putang ina niya, pinalitan nga daw yung mikropono ng Senado pagkatapos mong gamitin Sabi ng mikropono, putang ina. Salita-salita lang, walang hinga ha. Panay ang kain ng lechon yata Lechon, steak, chicharong bulaklak, beer, alak, puta, lahat ng gustong isuksok sa bibig, sinuksok na sa bibig. Ayan ngayon. So ingat, baker,
Ay, hindi tumuturok yung si hindi nagtuturok yung si Baker Medical Aesthetics ng mga demonyo eh. Mga tao lang ang ang tinitreat ni Baker Medical Aesthetics. Pag si Baker Medical Aesthetics, pagka nakita niya na satanas ka, putyang inang yan, sasabihin na, hindi, wala ka ng pag-asa, satanas ka naman eh. O, doon ka na lang, magsarili ka na lang. Oo, sabi nga nila, bakit boss, sabi nito, bakit boss Dada, concerned ka kay Matibag? Oo naman, concerned tayo sa tao. Kasi pagbabayaran pa nila lahat ng mga kasalanan ginawa nila sa bayan eh. Kaya kailangan, sila? So ayan na, wala naman nagpapakulay sa inyo eh. Pag wala nagpakulay dyan, wala na, hindi na ako maglalay, magre-record na lang ako ulit. Walang iya kayo, mga kuripot talaga kayo. Tulog pa yata yung mga Tulog pa yata yung mga tropa pits kong mga mamayaman sa Amerika, sa Canada at saka sa Japan ayun na nga, magsimula na tayo. Sige na nga. Pakwento-kwento to, nagbubulahan lang tayo rito eh. Boss Dada, pabati naman, Sydney, Australia. Sydney, Australia, mabuhay ka. Puro ka, puro ka trabaho eh. Share mo yung blessings mo dyan. Sabi nga ni Bright Naria, namiss ko si Bright Naria. Si Doc Miguel Baker, di naman veterinaryo yun. Hindi naman umano ng mga hayop yun. Hindi naman gumagamot ng mga hayop yun. Kaya ayan. So ayun mga bossing, kahapon nagkaroon ng impeachment hearing, tapos ngayon may continuation. Ang daming mga nangyari kahapon, sobrang dami ng mga nangyari kahapon, pati ng mga pinagsasabi nila. Diyos ko po. Mantakin mo na, damay si Baste. NBI director ka. Ito lang. Sana lang seryosohin ito ng ating NBI director. NBI director ka. Tapos yung statement ni Mayor Baste, yung rage. Sabi daw niya, yung rage daw. RAGE, sabi niya, yung Rage Coalition daw ay ng galit, papasimuno ng galit. Actually, nabuo yung Rage Coalition na yun dahil galit na talaga tao, Dr. Matibag, Director pala. Director Matibag, galit na tao eh. Mantakin mo ba naman? Ikaw ba naman? Pangakuan ka ni Bongbong Marcos ng sandamukal. Ginamit ni Bongbong Marcos. Sabi ko naman sa inyo, si Bongbong Marcos hindi yan mananalo sa eleksyon. Walang eleksyon na pananalulin yan, Vice President man o Presidente, kung hindi yan tinulungan ni Inday Sara. Yung tawag doon? Ninikluhod ba tawag doon? Nanikluhod. Nanikluhod ang mga Marcos na yan kasama si Aimee sa mga Duterte para lang tulungan sila. Si Inday Sara, kasi ito yung pinipilit nilang sabihin. Si Inday Sara daw ang susunod na presidente kung halimbawa si Bongbong Marcos mamatay or mapatalsik. So parang ang direktang benepisyaryo si Inday Sara, kaya yung mga death threats daw ni Inday Sara at saka yung mga pronouncements niya may dahilan. Nakalimutan yata nito mga tolongges na ito na si Inday Sara, number 1 siya noong 2022. Number 1 siya sa survey sa pagka-presidente. Number 1 siya. Ang number 2 sa kanya si VP Leni Robredo. Pero malayong-malayo. Si Inday Sara nun at 57%. Si Leni Robredo nun at 12%. Ang layo ng diferensya. Tapos si Bongbong, wala man si Bongbong sa listahan. Hindi, nandoon pala siya sa listahan, pero nandoon si Bongbong sa mga 3% lang. 3%. So si Inday, si Leni, si Bongbong nandoon sa malayo. So wala talaga. Hindi talaga mananalo si Bongbong kahit sabi ko nga sa inyo, sa Vice President nga eh. Ang kalaban niya housewife lang, hindi siya nanalo. 'Di ba? Sino ang kalaban niya? Si Leni Robredo. Si Leni Robredo nga eh, sabi ko nga sa inyo, lumutang lang yung pangalan ni Leni Robredo nung lamay nung asawa niya. Tinalo pa si Bongbong Marcos. Ganun kabobo si Bongbong Marcos, ganun kawalang silbing tao si Bongbong Marcos. Isa pang dahilan kung bakit talaga si Bongbong Marcos wala siyang kapasidad. Alam naman ng taong bayan yan eh. Tingnan mo, ang Ilocos Norte, pa din sila? Anong tawag doon sa, 'di ba, merong first world city, second, third, nasa fourth world ba tawag diyan? Fourth level. Fourth level city pa rin ang Ilocos Norte. Ibig sabihin itong mga Marcos na ito, kapangyarihan lang talaga ang gusto nila. Title lang talaga ang gusto nila. Yung titulo ng congressman, gobernador, mayor, senador, yun lang talaga ang gusto nila. Pero meron ba silang naiambag sa probinsya nila? Until now, ilan na naging presidente sa kanila? 2 na naging presidente sa kanila. 2 na naging presidente sa kanila. Yung tatay niya, 25 years yata na naging presidente. Tapos, si Bongbong Marcos. Tapos, ang tagal pa nilang gobernador, ang tagal nilang senador, pero hindi nila napaunlad yung kanilang probinsya na Ilocos Norte.
Oo, tingnan ninyo. Estado ng Ilocos Norte, ikukumpara mo sa ibang mga syudad. Sabi ko nga sa inyo, Ilocos Norte versus Tarlac, ang layo ng Tarlac sa Ilocos Norte. Kahit papaano yung Tarlac, may dalawang naging presidente din diyan. Si Pinoy at saka si nanay niya, Oy, salamat. Nagkaroon din ng kulay dito sa chat natin. Bel Aguilar, dyan sa US, pang coffee boss dada. It's been a while since I've seen your live vlog. From Seattle, Washington. Oy, hindi natutulog ang mga tao dyan sa Sleepless in Seattle. Oy, thank you very much kayo. Ayan na, yung mga taga-Canada. Syempre, hindi naman magpapatalo yan. Pabati boss dada, Ronel. Oy, Ronel, at mga taga-Jimenez dyan sa Misamis Occidental. Ha? Oh, maraming salamat sa inyo. Patulog na kayo. Patulog lang po sa paglaba. Ano yung patulog? O sige na, matulog ka na. Maraming salamat ha. Nagising na tuloy sila. O ayun na nga mga bossing, yung Ilocos Norte na yan, wala. Yung Tarlac ay papaano umunlad, yung Pampanga maayos, naging si Gloria yung Pangasinan lalo na yung Lingayen kasi taga diyan si Ramos. Umayos ang Pangasinan. Pero ang Ilocos, putang ina, ang tagal ng hinahawakan ng mga Marcos yan, wala pa rin. Oo, wala pa rin. So yan diyan mo talaga makikita na itong mga Marcos na ito, salot ito eh. O kumbaga ito yung mga cancer. O cancer. 'Di ba sino dito ng mga naglalaro ng Mobile Legend? Ito yung mga pabigat. Ito yung mga pabigat, putyang inang yan. Magaganda yung mga karakter nila. Oo, mayaman sila, maganda yung mga itsura nila, pero putang ina bulok yung kanilang galawan. O makikita mo yung magmamanifest diyan sa syudad yung mga Duterte. Dito tayo sa mga Duterte, sige. O tingnan niyo sa mga Duterte. O, ilang lang yan. Isa pa lang nagiging presidente, magiging dalawa pa lang. Hindi pa man sila nagiging presidente mga bossing nung ang ganda-ganda na ng Davao, safe na ang Davao, maayos na ang Davao. May nagsasabi nga kung maganda sa Davao, bakit dito kayo sa Maynila naghahanap ng trabaho? Anong pakialam nyo? Anong pakialam nyo? Hindi naman ibig sabihin na sa Maynila naghahanap ng trabaho ang tao hindi na maganda yung probinsya nila. O dyan sa Davao, maayos man dyan, marami man trabaho dyan, pero siguro sawa na sila sa isa't isa. Sa sobrang ganda ng buhay nila, gusto nila pumangit ang buhay nila, kaya lumilipat sila sa ibang lugar, ganun yun. O yung mga taga Davao, sa sobrang ganda ng Davao, punta sila sa Maynila para mahirapan naman sila sa buhay. Trip lang nila, anong pakialam nyo? Tanginan nito mga tong bubobo eh. Kahit anong sabihin ninyo, pumunta kayo ng Davao, yung mga hindi pa nakakarating ng Davao, lalo yung mga patay gutom ng mga vlogger ni Bongbong Marcos na mga ampapangit. Ang papangit na putang inang lalagkit pa ng mga itsura. Hindi pa kayo nakakapunta ng Davao dahil wala kayong pera. Subukan yung pumunta kayo ng Davao para malaman ninyo kung ano yung ibig namin sabihin. Oy, Lazy Gaming. Lazy Gaming, maraming salamat sa good morning boss dada. Bakit yung mga vlogger ni Marcos parang dating magbabasura? Anong dating magbabasura? Hanggang ngayon magbabasura pa din yun. Puro basura pa rin naman yung kanilang ikino-content eh. Mga magbubuti sila dati, ngayon mga magbabasura na. Ganun. So pare-parehas ng wavelength yun, kaya hindi nagsisiangatan yun kasi wala naman silang alam i-content eh. Ang alam lang nila i-content yung mga kasamahan nilang mga vlogger, sila nag-aaway. Tangina niyan, katiting na pera pag-aawayan naman, 5 piso magpapatayan yan eh. Ganyan kapatay gutom sa pera yung mga yan. Diyos ko po, maniwala kayo. So, yung mga Duterte, tingnan mo, di ba? So naniknuhod sila, nagmakaawa sila sa mga Duterte. Para lang manalo sila. So nung nanalo sila, anong ginawa nila? Pinahirapan nila bayang Pilipinas. Putang ina yung pinsan, nagnakaw. Yung anak, nagnakaw. Putya si Bongbong, nagnakaw. Nagsitaasan yung kanilang mga assets, mga net worth asset, whatever. Nagsitaasan lahat yan. So nagpayaman sila sa unang 3 taon pa lang ng kanilang paninilbihan. Sarili na kagad nila yung inisip nila. So bakit Rage yung pangalan noong coalition nila na itinatag ni Mayor Basti Duterte at saka nito ni Mike Defensor? Bakit Rage? Kasi nga galit na ang taong bayan eh. So ginagamit ba nila ang galit ng taong bayan? Hindi, ang taong bayan actually ang gumagamit sa kanila. Gusto nila na nandiyan si Mayor Basti kasi nga nakikita nila na sa dulo nitong mga kahirapan, katarantaduhan nangyayari sa bayan natin. Sa kaduluduluhan nito, naniniwala sila na merong mga Duterte na magsasalba sa kanila. Yun. So doon sa Rage Coalition, nung unang sinabi ni Mayor Basti yung tungkol sa mga Romanov na yan, napakabobo talaga nitong administrasyon na ito eh. Para i-connecta mo yung Romanov sa pagpatay, hindi po. Yung Romanov ay isang paalala sa mga Marcos na katulad nung nangyari sa tatay mo na napatalsik. Nagrevolusyon ng tao at napatalsik kayo. Ganon din ang mga Romanov, nagrevolusyon ng mga tao at na-overthrow sila, nawala sila sa kapangyarihan. Magsilbing paalala yan sa'yo, Bongbong. Sa pagtulog mo gabi-gabi, magsilbing paalala yan sa'yo, hindi para mamatay ka. Ayaw nga ng mga Duterte na mapatalsik ka sa kapangyarihan eh.
Sa totoo lang kung totoo yung sinasabi nila na si Inday Sara ang papalit kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang, matagal nang napatalsik yan si Bongbong Marcos kung tumayo lang si Inday Sara sa mga rally. Kung nagsabi lang si Inday Sara na sumugod tayo sa Malacanang, kung nagsabi lang si Inday Sara pumunta sa mga militar at sabihin sa mga militar na alam ko naman na yung mga ninakaw nila isinir nila sa inyo at alam ko naman na natatakot lang kayo sa kanila kaya hindi kayo makakilos kasi nga in-involve nila kayo sa corruption. Huwag kayong mag-alala, pag ako na presidente, hindi ko kayo hahabulin, alam ko naman na nadamay lang kayo, ayusin natin ang bayang Pilipinas. Kapag ka gumanon si Inday Sara, sa tingin mo hindi pa hindi pa kikilos yung mga militar na yan. Kikilos yung mga militar na yan, kaya lang hindi nga yung ginagawa ni Inday Sara kasi nga sabi ni Inday Sara, matuto kayo. Matuto kayo na hindi na kayo dapat maglagay ng ganyang katarantado sa gobyerno dahil pag naglagay kayo ng isa pang Marcos, Romualdez o isa man sa mga kalahi o kaibigan nila, maniwala kayo, walang ibang gagawin niyan kung hindi nakawan kayo ng nakawan until thy kingdom come. Ganun yun. So, sabi nga ni Inday Sara, alam niyo, di ba natatandaan ninyo nung nakaraan? Duterte. Sa totoo lang, kung tumakbo si Pangulong Duterte na Vice President, sa tingin nyo kakalabanin siya ng anak niya? Kakalabanin ba siya ng anak niya? Hindi siya kakalabanin ng anak niya. Baka mapilitan yung anak niyang maging tumakbo ng presidente or baka mag-mayor yung anak niya. Ayaw nga nila ng Duterte kahit yun ang gusto ng tao Ayaw nila ng Duterte kasi nga yung mga Duterte na yan, merong mga ano bang tawag doon? Yung may hiya yan, may hiya, hindi katulad ng mga Marcos. Oy, Don Crisanto dyan sa Canada, maraming salamat May hiya yang mga yan, hindi yan katulad ng mga Marcos na mga walang hiya yan. O hindi nag-i-exist sa libro nila yung hiya. Mga bossing, kung nag-Duterte, mananalo yun Kaya lang sabi nila, wag, pangit naman tingnan. Alam nyo ba ngayon, umuugong din yung sabi-sabi. Sabi nga nila, ang hirap magtiwala ngayon sa politika. Kung magiging presidente si Inday Sara, crucial yung magiging vice president niya. Bakit? Kasi, nandiyan dyan ang Amerika ang CIA. Tapos nandiyan dyan ang mga oligarko sa Pilipinas, mga business club, mga businessman, yung mga komunista. Baka yung vice president na mailagay, i-impeach din si Inday Sara. Ipapatay si Inday Sara o i-impeach si Inday Sara para mawala siya bilang presidente. Ganun din. Kasi ngayon nga lang as vice president, tinatrabaho na siya. What more kung presidente? Alam mo na umuugong-ugong yung Duterte tandem ulit. Para hindi traitor rin si Inday Sara, kailangan maglagay dyan yung vice president niya. Kailangan Duterte din. Kapatid. Kung sino man sa dalawa, si Bastiman o si Pulong, basta kailangan kapatid kasi hindi na siya satraidorin ng kapatid niya kahit anong mangyari. So si Inday Sara, makakapagtrabaho lang siya. Alam niyo ba na umugong yung Duterte tandem? Alam niyo ba na parang pag naririnig nila yun, ayaw nila. Ay, nakakahiya naman yun. Sabi nga namin, hindi po nakakahiya yun. Kasi kung yan ang mag-aayos sa bayan nating Pilipinas, kasi for the longest time, puro na tayo politika, kung yan ang mag-aayos sa bayan Pilipinas, kasi akala talaga natin, yung tandem ng Duterte Marcos, magiging maayos ang Pilipinas kasi magkakampi For the longest time, ang presidente at ang vice president, hindi magkakampi talaga yan. So ngayon lang nagkaroon ng presidente at vice president na magkakampi, putang ina, hinudas pa nila yung kakampi nila. So kung kamag-anak mo na yung vice president mo, hindi ka na nila tatrabaho, hindi ka na nila i-impeach. Kasi nga, yung next in line, Duterte rin. So mapatanggal ka man nila, Duterte pa rin yung papalit, ganun pa rin. Hindi ba? So pero wala talaga may delikadesa sila Ayaw nila nung ganun kasi nakakahiya daw. And it's the same thing, kaya nga sabi ni Inday Sara, ayaw ko na nagsasalita, binapatikos ko si Bongbong Marcos, ine-expose ko yung mga kasalanan nila. Pero 'di ba narinig niyo yung sinabi ni Princess Maui? Nandito po kami ngayon sa EDSA, lagi po kami nasa EDSA. Sa EDSA namin dinadala yung laban. Di ba sabi ni Inday Sara na actually, yung ginagawa nyo, dahil galit kayo, okay man yan. Pero sinusuportahan ko man kayo. Pero sa totoo lang, hindi uubra yan. Kasi nga, hirap ang taong bayan ngayon. Walang makakain. Ayaw nila iwanan yung pamilya at mga trabaho nila. So talagang kung ang gusto nyo is people power para mapatanggal ito si Bongbong Marcos, hindi mangyayari yan. Talagang ang laban wala diyan sa EDSA, nandoon sa Malacanang. Pero never mo nakita si Inday Sara na hindi mo nakita si Inday Sara na tumayo diyan sa mga rally and all. Lahat nga ng rally peaceful rally So nagagalit sila sa Rage Coalition, pag nagre-Rage Coalition rally naman, peaceful man, wala naman nangyayari masama. Rage rally yon ng galit sa taong bayan, galit ng taong bayan sa mga nasa gobyerno, normal, mga bossing, normal na talagang ilalabas nila lahat ng mga saloobin nila dyan. Legal man yan, hindi naman illegal yan. Oy, Putragis, mabuhay ka. May paalala si Putragis sa inyo, ha? Yung paalala ni Putragis yan ang pinakamatinding paalala sa lahat ng mundo, ha?
O wag niyong kakalimutan yan. So ganun mga bossing, ayaw ng mga ano yan. So kung gusto lang talaga ng Inday Sara maging presidente, nung 2022 pa nagpresidente na siya. Kung gusto ni Inday Sara na umupo bilang kapalit ni Bongbong Marcos, sana tumayo na siya sa mga rally na yan tapos na tong problema natin. Kaya lang hindi nga sila ganun. Kaya yung idea na isinasaksak ni Matibag sa utak ng taong bayan na dahil siyang papalit, kaya meron siyang tendency na patayin talaga presidente. Engot. In the first place, presidente na sana siya ng Pilipinas kung hindi lang siya nagpaloko dito sa mga Marcos na ito. 'Di ba? Sabi nga niya, hindi naman ako nagsisi na hindi ako naging presidente ng Pilipinas. Ang nagsisi ako na tinulungan kong maging presidente itong mga putang ina magnanakaw na ito. Yun lang naman ang regret ni Inday Sara eh. Is she regretting na hindi siya naging presidente ng Pilipinas? No, because she doesn't want to be president in the first place. 2022, tatakbo siyang mayor ng Davao. Mayor lang talaga ang gusto niya, ayaw niya. Pero naawa siya dito sa mga Marcos na ito dahil tatalunin sila ni Leni Robredo. Kaya tinulungan na sila ni Inday Sara mangampanya. Oh, ganun na nangyari noon. So, katarantaduhan yung sinasabi nila na papatay ni Inday si Bongbong kasi nga siya ang papalit. Putang inang klase. Hindi naman tanga mga Pilipino para maniwala sa ganyang mga katarantaduhan nyo. Oh, so ayun mga bossing, napakalabo nun, napakalabo at ang dami pang nadami. So sabi nga si Basti Duterte, pupugutan daw ng ulo. Hindi yun. Sa Rage Coalition ang sinabi niya, kayong mga congressman, magbago na kayo, bumalik na kayo sa paglilingkod sa bayan. Wala naman talaga, hindi naman kayo ang target namin. Ang habol namin dito, ulo ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, si Bongbong Marcos lang naman ang salot sa Pilipinas. Kayong mga congressman, matagal na kayong salot. Pero kayo yung mga salot, para kayong mga kulugo. Kahit nandiyan kayo, hindi naman kayo magiging, mga magnanakaw na kayo nandiyan. Kumbaga, yung sistema ng pagnanakaw dyan sa Kongreso, tinanggap na yan ng mga Pilipino. Pero, ang salot talaga ng Pilipinas at nagbigay sa inyo ng lisensya na gawin niya na parang legal. Itong presidente na ito at ito lang ang aming gusto. Mawala ito, sigurado ako gagaling ang Pilipinas. Kapag ka nawala itong demonyong Marcos na ito, sigurado, mawala, ibig sabihin, yung mag-resign, bumaba, or anything, huwag na mapatayin. Hindi naman maganda yun. Pero pag nawala natapos itong termino nitong Bongbong Marcos na ito, sigurado ako, sisigla ulit ang bayang Pilipinas dahil mawawala na yung cancer, yung pigsa. Diba? Ganun yun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.